Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na takalakayan sa mundo ng social media ang rinanas nga ni Nanay Alvi Vergara na tila hindi nga maganda ang sinapit niya sa kanyang mga amo ng mga Ruiz family. Dito nga natin makikita na talagang nagsalita nga itong si Nanay Alvi Vergara at dahil sa sama ng loob at tila naiinis na ito ay gusto nang ipabitay ang pamilya Ruiz na ito dahil kung titingnan natin mga kaibigan ay talagang hindi nga maganda ang kanyang rinanas at sinapit sa pamilya Ruiz na ito. Sa 7 taon na naglingkod ay talagang binubugbog at pinapasayaw ito na walang saplot. Dito nga natin makikita na talagang hindi nga ito makataon sa ginagawa nila kay Nanay Alvi Vergara. Dagdag pa nga ng maraming netizen na laking sinungaling yang amo ni Aling Alvi. Sa pananalita pa lang malalaman mo ng sinungaling, mababasa naman natin sa mukha niya. Hindi makapagkatiwalaan, sira ulo yang amo ni Nanay Alvi Vergara ng bugbog ng tao na wala siyang karapatan, dapat makulong yang amo ni Nanay Alvi Vergara. Very consistent ang sagot ni Nanay Alvi. Malinaw mo, mailarawan ang lahat ng mga sinabi niya kung paano siya pinahihirapan sa loob ng 7 taon, paninilbihan sa mga malahalimaw na mga amo niya. Dapat lang pagbayaran nilang mag-asawang Ruiz kung anong mga danyos, lalo na pisikal na anyo ni Nanay Alvi. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Ayaw ka? Opo, tapos Sino po nakakapanood? wala po. Dalawa lang po kayo na. Opo. Wala kang damit po, buong katawan? Opo, wala po. Pinahubad po talaga po ako. Ano daw po ang dahilan? Ayun nga po. Yun po, sabi po sa akin, pag inulit ko daw po talaga, hindi po talaga ako tinigilang nasaktan niya at pinukpok po ng martilyo ng ari ko. Tapos po, pinapalapad po yung kamay ko. Pagkatapos nila ako po barin at pinukpok po itong 2 kamay ko ng martilyo. Nay, ako po si Arnie from Kapuso Mo Jessica. So, kailan pa po ito nangyayari sa inyo? Anong taon po siya nangyayari? Naalala niyo pa po ba? 2022 hanggang Nag-umpisa saktan. Nag-umpisa na eh. Kasi kung pumasok to kayo ng 2017, anong taon po kayo? Parang unang sinaktan ng amo po. 2020 po. 2020. Pero nung una ba, Nay, parang naging mabait rin ba sila sa inyo? Yung una pong pasok ko, mabait sila. Anong mga pinapagawa po nila sa inyo? Pagkatapos po doon sa kusina, magluto at mag-imis ng mga kalat, pumunta daw po ako sa loob ng tindahan. Ikaklaro ko lang yung sa Batanggin yung mag-imis, ibig sabihin maglinis. No. Kailan po nag-umpisa itong pananakit po sa inyo? Parang Anong buwan po? anong buwan, tas bakit anong rason, bakit po kayo sinasaktan? February po yun. February 2020. February 2020. Oo. Bakit daw po kayo sinasaktan na eh? Ano daw laging Kasalanan. Yung pong nagnakaw po ng 12,000, tapos yung rilong 15,000, tapos po yung naglalagay ng bulbul sa pagkain. Ulit-ulit po yung lagi binabanggit sa akin. Hindi mo ba nasabi sa iyo nga mo, paano ako makakapagnakaw sa iyo? Hindi naman ako nakakalabas dito. Yun nga po ang sabi ko, hindi ko naman po ginagawa yun, hindi ko naman po kinukuha yung pera at yung relo nyo. At saka yung, Basta lang po akong imis ng imis lang dyan sa kwarto nyo. Opo. And may pinagawa, may sulat po pinakikita na kayo daw po sumulat nun para umaamin kayo doon sa pagnanakaw. Para daw po umamin ako, na isulat ko na daw po. Oo. Siya pong pumilit po nun, na gumawa daw po ako ng kasulatan na yun nga po na ninakaw ko daw po nga yung pera, kilo. pero hindi ka pa bulag nun kasi nakakasulat ka pa. Opo, hindi pa po. So yung papel na yun, yung pinakita, pinilit lang kayo? Opo.
Na yung mga panahong yun na minamaltrato kayo kung ano ang ginagawa sa inyo, ano yung naiisip nyo? Nawalan ba kayo ng pag-asa noon? Parang suko na ba kayo noon? Hindi pa po, hindi po. Sabi ko, pag unit nila to, pag nakatakas ako, ito na, gagawin ko na itong mga ginagawa sa akin, magsusumbong na ako. Ano-ano po yung mga parang way of communication yun nung mga panahon na yun? Meron po ba kayong telepono? Dati po ba kayong mayroon po ako, kausap? Sige po. may cellphone po ako nung una, nakakatawagan ko pa po itong mga kapatid ko. Nung huli ko nang kausap itong mga kapatid ko, yung kinuha na po sa akin ang cellphone ko, hindi na po ako nakakatawag. Ano yun, Nay? Ano pa, bago pa kayo saktan? O meron po kayong telepono nung mga panahon na sinasaktan po kayo? Wala na po, buot nung sinasaktan na ako, wala na po ako cellphone. Ano yun, kinuha dahil alam nilang nananakit po sila? Opo, baka po magsumbong po daw po ako. Ang sabi po na ni France ay yung mga katrabaho daw nyo, kasamahan, anong bubugbog sa inyo. Hindi daw po sila. Parehas po sila. Utos yata po niya. Inuutos na bugbugin kayo. Opo, lagi po pag katapos ng amo ko, sila naman po pag pumapasok ako sa loob ng kusina. So malinaw na malinaw po, natatandaan nyo lahat ng ginawa sa inyo. Opo. Sige po. Yung boyfriend nyo daw po yung bugbog. Kaya nabulag. Utos rin po niya yun. Utos na bubugin ka. Opo. Nay, anong gusto nyo mangyari doon sa mga nagmaltrato po sa inyo? Well, nabanggit naman ni attorney na ongoing na po yung ating mga aksyon laban doon. Pero kayo po, personally, ano po ang gusto nyo mangyari po doon sa nagmaltrato po sa inyo? Mabulok po sila sa kulungan at mabitay. Parang makaganti po ako. Para hindi po siya mananakit ulit po sa mga kasamaan ko, sa mga kagaya kong papasok sa trabaho. At ulit masasabi natin pang torture ginawa. Torture, definitely. Actually, pwedeng, yung ginawa sa KLB, pwedeng aggravating circumstances ng serious illegal detention with aggravating circumstances of cruelty for long period of time, saka resulting to the blindness of LB. Imagine, parehong mata niya, bulag, na napakasakit sa atin kasi yan ang ating pinakamahalagang parte ng ating katawan. Lahat na may mahalaga, pero pinakamahalaga yung bulkan kasi kahit wala kang pera, makakakita ka. Pero anong silbi kung ikaw hindi na nakakakita? Na yung mga sugat ninyo po sa braso, dahil po yan sa ano? Sa kutsilyo po. Ano po? Saan po? Paulit lang po. Nay, bakit po may mga sugat? Yung pong, yun nga po, lagi niya po sinasaktan, ganagan ng kutsilyo. Kaya may sugat. Nay, kanina napansin ko, nakaupo kayo dito, sabi niyo doon sa mga kasama niyo ba, huwag kayong iiwan. Kayo ba, may mga oras ba, may mga gabi bang hindi kayo makatulog? Gano'n, naiisip niyo pa rin? Minsan po pag nakakahiga po ako at natutulog, nakikita ko po ang ginagawa sa akin. Biglang taglikwas po ako sa higaan. Ibig sabihin ng talikwas, biglang bumangon. Opo. Biglang babangon. Biglang babangon. Talikwas. Sige. Masyadong tayo na focus sa mata ni nanay. Doon po ba kayo pumasok sa pagpasok kina kasambahay? Yung ipin po ba natin buo pa? Opo. So, sa ngayon parang ilan na lang ang natitira. Yun po ba ay typical na pinabunot ninyo? Ay, hindi. Yung po sa taas. Pustiso po yun, na Opo. bagsag nila. Pustiso po yun dati. Opo. So, ilan po pustiso ninyo sa taas? 10. 10. Pero yung sa baba po, Pustiso. Hindi po. Hindi po. Buo po yung ngipin ko dito sa baba. bakit po siya nawala? Pag suntok-suntok rin po nila. Matatanggal po. Opo. Pag po kayo natanggalan ng ngipin, anong inyong ginagawa? Anong ginagawa nila? Wala po. Bahala na siyang gumaling. Opo. So, maraming ngipin ang nawala dito sa baba natin. Kasi Opo. kung bibilahin po natin yung sa baba natin, ay halos nawala na. Tapos meron pa kayong sugat-sugat sa gilagid. Opo. Gawa po rin po nila. Meron mo pagkakataon na kahit minsan nadala ka sa ospital? Sa Hindi kahit buhat po nung may mga sugat-sugat na po ako. Hindi na po nila ako dinadala sa ospital.
Yung pong tainga ko, panay suntok-suntok po. Noong 2020. Tapos po, nung mata ko, ganun din po, suntok-suntok. Yung parehong mata. Ito po, mga 2022 na po itong kanan ko. Sunod-suntok. Ninampas po ng susi na marami, tapos sununtok ng babae at ng anak. Parang kayo, Nanay LB, kayo po pala ay nakatakas po. Tama po. Tapos napunta po kayo sa barangay hall. Tapos parang itinawag po kayo doon sa amo niyo po ulit. Opo. Tapos parang ikinulong po ulit kayo. Tama po. Opo. Ano po ang ginawa sa inyo nung nakakulong kayo? Hindi na po ako pinalabas. Sabi sa akin, pero mirmi ka na dito sa loob at hindi ka na pwede lumabas. Kayo po ba ay gumagawa ng paraan mula naman na makatakas pa? Hindi na po, wala na po. Nagpapaalam po ako sa amo ko. Sabi ko, ate, uwi na po ako sa pamilya ko, sa kapatid ko. Sabi po sa akin, baka daw po hindi nila ako matatanggap. Ang ibig sabihin ng hindi makakatanggap yung mga kapatid mo? Opo, baka di daw po nila ako Dahil, matanggap. dahil sa kalagayan mo? Opo. Tinatakot po nila ako. Tapos, ang iniisip ko po, nung pagkatapos niya po akong kausapin, na ayaw niya akong payagang umuwi. Bumalik ka na dun sa kusina. Nagsasalita po ako magsalita ng ako lang mag-isa. Sabi ko, baka daw payagan ng amo ko, baka isipin nila, ihabla ko sila, ibablatter ko na sila. Pero nagtatrabaho pa rin po kayo while minamaltrato kayo? Nagtatrabaho pa rin po ako, tapos kunting mali lang po ako. Pag kunting trabaho kong mali, sinasaktan po ako. Naibukod sa pambubugbog, pagsuntok sa inyo, may iba po bang ginagawa? Kasi may mga nakausap ako, sabi pinagsasayaw daw kayo ng kubo, hubad. Opo, totoo po yun. Ano pong ginagawa sa inyo? Pinapahubad po ako, tapos pinapasayaw-sayaw po nila ako, tapos pinupok po ng martilyo. Saan po ginagawa yun? Doon po sa loob ng tindahan, pag-uwian na po ng mga kasamahan ko, na pag-stay out ang iba. Paggabi na po. Opo, paggabi. Sino po nagpapasayaw? Yung pong babae, Sinong babae po yun? sa Ate Franz. Bakit daw po ginagawa yun? Yun nga po, pag ayaw pong maniwala na hindi ako gumagawa na naglalagay ng mga bulbul sa pagkain. Opo. Sa harap po ng ibang mga trabahador? Kami lang po, Sino po? sa Ate Franz, yun po ang kasama ko lagi doon. Kasi yung tama din po ninyo dito sa ulo, kung titingnan po natin at sa talagang normal na tao at makakita po yan, na napakadugo niyan, yan po ay ginagamot at tinatahi para maghilom. Ano po sa yung sa lalim na ginawa sa inyo na yan, wala po bang ginawa sila intervention? Wala po. So gumaling na lang lahat yung pilat mo, yung Opo. piklat na yan sa Opo. sariling kuwan ng katawan mo. Opo. Nung sinasaktan ba kayo, Nay, may binibigyan pa rin ba kayo ng pagkain o kaya ng sahod bilang kasambahay? Yung pagkain po, madalang minsan. Ilang beses sa isang araw? Tatlo po. Tatlan. Anong mga pinapakain po sa inyo? Minsan po, kanin. Walang ulam. Mayroon po kaunti. Pag tira nila, ulam. Tapos yung kanin, tira nila. Ayun po ang binibigay sa akin. Sa sahod naman na, binibigyan ka pa rin ba nila ng pera? Buat po nung pumasok po ako sa kanila, wala po ako natatanggap na sweldo ko. Nanita Singh. Nanay Tasing, since kayo po ang panganay po kayo na kapatid. Napansin po namin siyempre, talagang emotional po tayo. Ano masasabi? Sana po magdusa ang mga taong gumawa nito sa aking kapatid at sila'y mabulok nga talaga sa kulungan. Sobra po ang ginawa nila. Talagang hindi po namin kaya silang patawadin. Sobra po. Meron bang po na nagtangka kayo suhulan ng nila Jerry, nila Pablo Ruiz? Yung pong nung
bago po ako dinala dito sa Palyukan, binigyan po ako ng panggastos ko, 1,000. Mhm. Nung makatakas, nung ma-rescue po kayo, meron bang nagpuntang kamag-anak o pamilya Ruiz para suhulan? Wala po. Nung matapos na ma-rescue ka, sabi mo yung July 17. Yun po, nagpunta po Ayun doon. nga po, dyan. July 17. Oo, nagpunta doon yung... Nakausap mo si Tulsi Ruiz. Nung buong hinatid po ako dyan sa Hindi, Palyukan. sabi mo doon sa kuwan mo, nung pagkatapos ko ma-rescue, dumating kasama si Maria Pe. Yung, ang sabi, may dalang sa iyong gamit, na damit, saka pera, may wallet ka daw na 20,000. Wala po. Hindi ko po natatanggap. Attorney, hindi po siya may ano. Ikaw? Ako po ang may ano doon. So kayo, ikaw pinuntahan? Kayo? Doon po pumunta sa Barangay Silong. Oo. Sinusundo ako ng pamangkin ko at ang sabi, nandoon daw nga po yan si Pablo Ruiz na yan. Oo. May dala-dala nga daw kong damit at saka pera, wallet na may lamang 20,000. Oo. Ang sabi ko sa pamangkin ko po na yan, sabihin mo umalis na sila. Dahil bakit this oras ng gabi sila paparito? At lalong-lalo na, kung gusto nila kamo, bukasan sa barangay mag-uusap. Para sa daw po yung pera? Ay, sabi daw po ay naiwan daw pong pera ni LB. Pero, Ang sabi po sa akin yung Dito ka. Ito ka, Otoy. wait lang. Ano sabi? Sabi po tira daw po sa sahod. Dito. yan. Sabi po tira daw pong sahod ng TDLB. 20,000. Tapos yung gamit niyan. Sino kasama? May kasama po 3. May babae? Babae po lahat. Babae lang. Hindi naman sabi suhul yun, hindi kayo na-areglo. Hindi naman po. Basta sabi lang na iwan ni Opo. LB. Tapos pinalis na lang po namin. Kausap din po ang Kuya Rene. Dahil pinatawagan ko po ang Kuya Rene. Sige. So sa barangay pumunta? Hindi naman po sa barangay. Doon po mismo sa bahay. Ninyo? Namin Doon po. po sa Doon po sa tiyahin amin. namin. Kay Tia Carmen. Doon pumunta. Opo. Tapos tinatanong ang TTLB kung nasa saan. So Hindi ko naman po sabihin. sa pagkakaalam niyo yung suhol yun? Siguro po, parang ganun. Ngayon po, wala kayo natatanggap na pagbabanta? Wala naman po. Sige. Okay. Sila ka po yung makakapagbanta pa kaya. Mas mabigat ngayon ang kanilang kalagayan kaysa sa iyo kasi ikaw na-relieve ka na ng lahat ng sama ng loob at sakit ng katawan. Sila naman ngayon na nagdudusa sa tinatamasan nilang nararamdaman. Yung sabi po nila, sabi ng pamangkin ko na nag-iwan ako ng 20,000. Buwan po noon, wala po ako nahahawakan na pera. So, Pati yung mga damit ko po, tinapon na nila. Paano makakaiwan ng damit ko doon? Tinapon nila. Ang pinadala nga pong damit dito, nung dalhin dito sa Batangas, punit-punit po. Kaya sabi ko sa kapatid mo po, picturean nyo yung dalang damit niyan. Pinasa sa inyo, attorney. Pinapasa ko po sa inyo ah. Sige, hindi ko pa lang Opo. natin-check. Lahat po ako ang maano, sabi ko, picturean nyo yan. Anong kayang plano ka ako ng mga tao na yan? Bakit nila dinala dito sa Batangas tapos pinadala yung damit na burat-burat? Ano kaya po? Sabi ko nga. Basta sila ngayon hindi na natatahimik. Siguro inuusig na din ang konsensya dahil sa hiya sa nangyari. Kasi sumabog na yung ginawa nilang kasamaan. Kaya tama yung sinasabing hindi lahat ay naitago. Walang bahong na iitago forever. Sabihan ng kasabihan ng matatanda dito sa Batangas. Lahat ay laging nabubulgar. At yan inabulgar na. Siguro nga may kaloob din ang Diyos dahil nabuhay pa si LB at nasabi lahat ang karumal-dumal na ginawa sa kanila ng kanyang mga amo. Okay. Sige po. Okay na? So maraming salamat po sa inyong lahat at na tayo lahat dito para tulungan at kalingain si LB kung ano man ang ating magagawang tulong. Maraming salamat lalo na po kay kabayang Dennis Dato. Kasi ipinost ko lang yung ang una kong post sa kanya noong Sunday, August 5 ba yun? Parang August 5? August 6. August 6. Nagawa lang ako ng picture, pinakakuha ko pa doon sa aking kuha na LB, before and after. And mga wala pang isang oras yata tumawag si Dennis at ang dami-dami nag-comment na
Sabi nga nung iba, patay na yung among yan sa sobra. Kasi kitang-kita mo doon sa ipinost ko kasi yung picture na wala pa siyang depekto sa katawan, wala pa siyang disability, saka yung kumakain siya na talaga naman nakakaawa. Mukhang maldita, mataporbe at salbahi talaga ang among babaeng dapat dyan ay talagang parusahan sa batas at pagbayarin ng habang buhay sa kulungan at bayaran si Nanay Alvi ng danyos perwisyo habang nabubuhay si Nanay Alvi sa mundo hanggang maubos ang kayamanan ng pamilyang niyan. Kaya naman talagang hindi nga ito pinapabayaan ni Senador Raffy Tulfo at talagang pinapakita ang suporta kay Nanay Alvi Vergara dahil sa sinapit sa kanyang among mga ruwis na ito na hindi na makatao ang ginawa sa kanya at halos mawala na sa kanya ang lahat-lahat.